Anak, gising na. Malilit ka sa eskwela. Mahina, ngunit panayad na tinapik ni Tatay Ben ang kanyang bunsong anak na si Adrian. Madilim pa ang langit at tahimik pa ang paligid. Ang tanging maririnig lang nila ay ang mahihinang tunog ng mga kuliklik mula sa labas ng kanilang maliit na barong-baro. Mahigpit na yumakap si Adrian sa kanyang lumang kumot at nag-inat bago bumangon. Sa tabi ng kanyang papag ay mahimbing pang natutulog ang kanyang mga nakakatandang kapatid na sina Marco at Jessa. Si Tatay Ben naman ay bumangon na rin at nagpunta sa kusina. Maliit lang ang kanilang tahanan, halos isang silid lang na pinagkakasya nilang mag-aama. Nagsaing na siya ng kanin habang minamasta ng isang lata ng gatas sa mesa na halos ubos na. Ay, 3 kutsara na lang. Bulong niya sa sarili habang sinisikap ipagkasya ito kay Adrian. Wala siyang gaano kinita kahapon kaya ang hapunan nila kagabi ay kanin na may kape. Ngayong umaga, wala siyang ibang pagpipilian kundi tipirin ang natitirang gatas para sa bunsong anak. Pagkalipas ng ilang minuto, sabay-sabay silang kumain ng almusal. Hindi nagreklamo ang kanyang mga anak kahit kulang ang ulam. Sanay na sila. Tay, ano pong ulam nyo? Tanong ni Adrian habang kumakain ng sinangag. Napangiti si Tatay Ben. Busog na ako, anak. Sige, ubusin mo na yan. Alam ni Adrian na hindi pa kumakain ng kanyang ama pero hindi na siya nagpilit pa magtanong. Pagkatapos kumain, mabilis silang nag-ayos. Isinakay ni Tatay Ben si Adrian sa kanyang jeep, ang parehong jeep na matagal nang bumubuhay sa kanilang pamilya. Araw-araw ganito ang buhay ni Tatay Ben. Hinahatid niya si Adrian sa paaralan bago maghanap ng pasahero. Maghapon siya nagmamaneho, umaasang kikita ng sapat para sa pagkain at gastusin nila. Boss, pakibilisan naman. Late na ako. Sigaw ng isang pasaherong nakakunot ang noo. Manong, sukli ko po. Sabi ng isang estudyanteng abala sa cellphone, hindi man lang tumingin sa kanya. Iba't ibang muka ang sumasakay sa kanyang jeep. Mga trabahador, estudyante, matatanda. Iba-iba rin ang mga ugali nito. Minsan ay may napakabait na dagdagan pa ang bayad sa kanya. Minsan-minsan ay may pasaway na nakukuha pang mag 1, 2, 3. May mga araw na maswerte siya dahil punuan ng jeep at maraming pasahero. Pero mas madalas, halos wala siyang kinikita dahil mas pinipili ng mga ibang tao ang sumakay sa mga sasakyang di aircon. May maintenance pa ng jeep, bayad sa paradahan, gasolina, pag-uwi. Wala na halos sa titira pa para sa sarili niya. Pa, tara na po! Sigaw ni Adrian, bitbit ang kanyang lumang bag. Sige anak, hawakan mo mabuti ang bag mo ha. Paalala ni Tatay Ben habang inaayos ang kanyang tsinelas na napigtas na. Habang bumabaybay sila patungo sa eskwelahan, nasaya si Adrian na nakadungaw sa bintana. Na makarating sila sa harap ng paaralan, bumaba siya at agad napansin ng kanyang mga kaklase. Nagtawanan ng ilan sa kanila. Si Adrian, sakay ng jeep ng tatay niya, sigaw ng isa. Jeepney driver pala ang tatay niya, sabat na isa pang batang halatang mayaman. Adrian, bakit ginang sinasakyan mo? Napahinto si Tatay Ben. Napatingin siya sa anak. Nag-aalalang baka nasaktan ito sa narinig. Ngunit laking gulat niya nang ngumiti lang si Adrian at lumingon sa mga kaklase niya. Oo nga, jeepney driver ang tatay ko. Bakit? Hindi pa kayo nakakasakay ng jeep? Sagot niya habang taas noo. Natahimik ang mga bata. Proud ako sa tatay ko kasi hindi siya tamad. Nagpapakahirap siya para lang makapag-aral kami. Hindi ko kailangan ng kotse para maging masaya. Ang importante, may tatay akong mahal ako. Napalunog ang mga kaklase niya. Hindi nila alam ang isasagot. Tumulo ang luha ni Tatay Ben. Akala niya mahihiya ang anak niya sa trabaho niya, pero hindi. Sa halip,
ipinagmamalaki pa siya nito. Pagsapit ng gabi, matapos ang isang mahaba na araw na pamamasada, dumaan si Tatay Ben sa paaralan upang sunduin si Adrian. Tatay! Masiglang tumakbo si Adrian papunta sa kanya. Bakit ang saya mo, anak? Tanong ni Tatay Ben habang inaayos ang upuan ni Adrian sa jeep. Kasi po, kanina sa klase, tinanong kami ni Ma'am kung sino ang pinakahinahangaan namin. Ang sagot ko po, kayo tatay, kayo ang hero ko. Nalaki ang mga mata ni Tatay Ben. At alam niyo po ba, yung mga kaklase ko na nangungutya sa akin, hindi na sila nanlait. Sabi nila, swerte raw ako kasi may tatay akong masipag at hindi ako pinapabayaan. Totoo naman po, di pa? Lalong hindi napigilan ni Tatay Ben ang luha. Hinaplos niya ang ulo ng anak at tinitigan ito ng may pagmamahal. Salamat, anak. Mahina niya sabi. Walang anuman po, tay. Wala pong dapat ikahiya sa pagiging masipag. Mas dapat nga po akong magpasalamat dahil kayo ang tatay ko. Sagot ni Adrian bago niya niyakap ang kanyang ama na mahigpit. Sa araw na iyon, natutunan ni Tatay Ben na hindi kailangan maging mayaman para mahalin at ipagmalaki ng iyong anak. Ang tunay na yaman ng isang ama ay ang respeto at pagmamahal ng kanyang mga anak. Sobrang saya niya dahil alam niyang napalaki niya ng maayos ang mga anak kahit siya lang mag-isa ang nagtaguyod sa kanila. Ngunit dumating ang hindi inaasahan. Habang nagmamaneho si Tatay Ben, naramdaman niyang tila may kakaiba sa takbo ng kanyang jeep. Nag-ingay ang makina sa bawat tapak niya sa silendyador at ilang sandali lang, isang malakas sa kalabog ang narinig niya. Bumagal ang jeep at kasunod nito ang pag-ugong ng makina na parang naghihingalo. Naku, hindi maganda to. Bulong niya sa sarili habang marahang iniliko ang jeep sa gilid ng kalsada. Bumaba siya at sinilip ang ilalim ng sasakyan. Napalunok siya na makita ang langis na tumutulong mula sa makina. Sinubukan niya muling paandarin ang jeep pero hindi na ito gumana. Patay. Napaupo si Tatay Ben sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang ekstrang pera para sa pagpapagawa ng jeep. Kung hindi siya makakapamasada, paano na ang pagkain nila? Paano na ang baon ng mga anak niya? Dahan-dahan siya naglakad pa uwi dahil hindi na talaga umaandar ang jeep niya. Sa isip niya, paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga anak na wala siyang kinita ngayong araw? O sa mga susunod na araw pa kung hindi niya maipapagawa ang jeep? Ayaw naman niya makita ang mga anak na nagugutom. Isa iyong milyong-milyong karayom na para bang tumutusok sa kanyang puso bilang isang ama. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Adrian. Tay, ang aga niyo po yata. Tanong ng bata na nakangiti. Itong mga ngiti ng anak niya ay lagi nakakapagpawala ng pagod ni Tatay Ben. Pero ngayon ay iba dahil alam niyang may kinakaharap siyang malaking problema. Napatingin sa kanya sina Jessa at Marco na noon ay nag-aayos ang kanilang gamit para sa eskwela. Napabuntong hininga si Tatay Ben. Hindi niya gustong madama ng mga anak ang pangamba na bumabalot sa kanyang dibdib pero hindi na siya makapagsisinungaling. Nasiraan ang jeep natin. Mahina niya sabi. Saglit na natahimik ang tatlo. Nakita nila ang pag-aalala sa mukha ng kanilang ama. Ayos po ba kayo, Tay? Naaksidente po ba kayo kaya nasira? Tanong ni Marco, halatang nag-aalala. Hindi anak. Nasiraan ang makina. Ayos naman ako. Paano po kayo kikita, Tay? Inosenteng tanong ni Adrian. Walang maisagot si Tatay Ben. Tumungo na lang siya habang ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Habang natutulog si Tatay Ben, nag-usap ang magkakapatid sa maliit nilang silid. Hindi natin pwedeng hayaang malugmok si Tatay. Kailangan natin gumawa ng paraan.
Seryosong sabi ni Chesa. Tama, may ipon pa ako sa alkansya ko. Ilang buwan ko nang iniipon yun, sabi ni Adrian. Ako rin. Meron ako na itabi mula sa baon ko. Dagdag ni Marco. Napangiti si Chesa. Kung pagsama-samahin natin ang ipon natin, baka sakaling mapagawa natin ang jeep ni tatay. Nagkatingin na silang tatlo at sabay-sabay na tumango. Kinabukasan, maaga silang gumising at nagtungo sa isang maliit na talyer sa bayan. Kinontak nila ang mekaniko na kilala nila, si Mang Carding, at nagpatulong dalihin ang jeep gamit ang natitirang kaunting pera ni Tatay Pen para sa paghatak nito. Titiyakin niyo bang mapapagana ulit to, ha? Sabi ni Chesa habang sinusubaybayan ang ginagawa ng mekaniko. Gagawin namin na lahat, Iha. Mukhang kailangan lang ng bagong pyesa at kaunting ayos sa makina. Sagot ni Mang Carding. Habang inaayos ang jeep, hindi lang pera ang ibinigay ng magkakapatid. Naghanap din sila ng ibang paraan para makatulong sa kanilang ama. Si Marco ay nagdesisyong magbenta ng dyaryo at candy sa kanto tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. Si Chesa naman ay nag-alok ng pagtuturo sa kanyang mga kaklase kapalit ng kaunting bayad. Si Adrian, kahit bata pa, ay tumulong sa kapitbahay sa pagwawalis at pag-aalaga ng mga halaman upang kumita kahit papaano. Lahat sila ay nagsikap, hindi lang para sa jeep, kundi para rin kay Tatay Ben. Makalipas ang ilang araw, natapos na rin ang pagkukumpuni ng jeep. Dahan-dahang inilabas si Mang Carding ang sasakyan mula sa talyer. Muli, umandar ito ng maayos at parang bago ulit dahil hiniling na magkakapatid na kung pwede ay may ayos rin ang itsura nito. Nangingilid ang luha ni Chesa na makita ang resulta ng kanilang pagsisikap. Sigurado matutuwa si tatay, bulong niya. Pag-uwi nila sa bahay, inabutan nila si Tatay Ben na nakaupo sa labas. Habang walang jeep ay nagtatrabaho si Tatay Ben bilang kargador. Pero dahil na rin sa katandaan ay hirap na hirap talaga siya dito, kaya naman talagang nag-aalala ang magkakapatid. Tay! Tawag ni Marco. Napatingin si Tatay Ben sa kanila at sa likod nila ay ang kanyang jeep. Nalaki ang mata niya. Hindi siya makapaniwala. Anak, paano niyo to nagawa? Halos hindi niya maituloy ang kanyang tanong. Ginawa po namin to para sa inyo, Tay. Hindi po namin nahayaang mawalan kayo ng pag-asa. Sagot ni Chesa, may ngiti sa labi, ngunit luhaan ang mga mata. Hindi na nakayanan ni Tatay Ben. Tumulo ang kanyang luha at napayakap na mahigpit sa kanyang mga anak. Salamat. Salamat sa inyo. Akala ko hindi ko na kayo mapag-aaral. Akala ko hindi ko na kayo matutulungan. Nanginginig niyang sabi habang pilit pinipigil ang higpi. Tay, kayo po ang dahilan kung bakit kami nagpupursige. Kaya po namin to kasi kayo ang nagturo sa amin na hindi sumusuko ang pamilya. Sagot ni Marco. Pinunasan ni Adrian ang luha ng kanyang ama. Huwag na po kayo umiyak, Tay. Pwede na po ulit kayo mamasada. Anya habang tumatawa. Mga anak ko, salamat. Salamat. Natawa ang magkakapatid dahil sa reaksyon na rin ng ama. Walang anuman, Tay. Itigil niyo na po pagpapasalamat dahil bukal sa pusong ginawa namin. At alam namin na parang anak niyo na kung ituring ang jeep na iyan sa sobrang mahal niyo. Kaya nga baka yan talaga ang pangalan ni tatay. At naghalakhaan ang mag-ama. Sa muling pagtakbo ng jeep ni Tatay Ben, bumalik din ang pag-asa sa kanilang pamilya. Hindi tumigil si Tatay Ben sa pagsisikap. Pinilit niyang pagbutihin ng kanyang trabaho. At sa bawat biyahe, isang masayang ngiti ang nakikita sa kanyang muka. Dahil sa tiyaga at sakripisyo ng kanilang ama, isa-isang nakapagtapos sina Chesa, Marco at Adrian. Si Chesa ay naging guro, si Marco ay isang inyero at si Adrian ay isang negosyante. Noong araw ng pagtatapos si Adrian sa kolehiyo,
Isang espesyal na regalo ang ibinigay nila magkakapatid sa kanilang ama. Isang bagong modern jeep at isang normal na sasakyan. Kahit patigilin kasi nila ang ama sa pamamasada ay ayaw talaga nito. Kaya naman ngayon, dahil maginhawa na rin ang kanilang pamumuhay, ay namamasada na lang si Tatay Ben para makatulong sa ibang tao na kailangan ng pampublikong transportasyon at ginagawa niya ito ng libre. Tay, para po sa inyo to. Sabi ni Marco habang tinuturo ang mga bagong sasakyan. Napanganga si Tatay Ben. Anak, hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala na po kayong kailangang sabihin, Tay. Ito po ay pasasalamat namin sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Sagot ni Chesa. Muling tumulong ang luha ni Tatay Ben. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa walang kapantay na kasiyahan. May bago man siyang mga sasakyan ngayon, ay hindi maiwasan ni Tatay Ben na tumingin sa lumang jeep na naging kasangga niya noon. Nandoon na lang ito sa malawak na garage ng kanilang malaking bahay. Nakapahinga. Naalala ni Tatay Ben ang mga sakripisyong pinagdaanan nila. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na ito. Pero isang bagay ang natutunan niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi na sa material na bagay, kundi sa pamilya. Ang jeep na minsan nagdala sa kanila sa hirap ay siya ring naging saksi sa kanilang tagumpay. At sa bawat pag-andar nito, dala nito ang alaala ng isang amang hindi sumuko at ng mga anak na nagbahal sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa huli, hindi lang si Tatay Ben ang nagtagumpay, pati ang kanyang buong pamilya. Tay, tara! Ilibot natin ang luma mong jeep para naman makapamasyal. Masayang ayon na magkakapatid. Sige, sumakay na kayo at ako'y mamamasada. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!